Pagkatapos po ng probable cause na nakita, basihan na nakita ng mga membro ng Justice Committee ng Kongreso sa impeachment ni Sara Duterte, at ito ho ay gagawin na yung committee report para ho sa official na pag-aaproba ng plenary o ng lahat ng congressman. Hindi na ho magiging problema ang 1/3. Baka ho sobra, baka nga majority pa ay pumabor dyan kasi nga ho 53-0. So yung 53, malaking bagay na yon. So may na kalahati o kalahati lang kailangang suporta sa plenary para magkaroon nga po ng pagka-transfer ng article of impeachment para sa trial sa Senado. Ngayon, ang ating aabangan, sino-sino mga abogado na congressman ang mapipili na gagawing prosecutor. Kasi maraming abogado sa Kongreso. Hindi lang mga membro ng Committee on Justice. Pero siyempre hindi mawawala na majority dyan ay mga membro ng Committee on Justice na kabisado nila ang nangyari sa proseso ng impeachment at proseso sa mga ebidensya, probable cause. Kaya mas madali silang pwedeng gawin na prosecutor. Okay? 11 yan o 12 ang kanilang pwedeng mapipili dyan. Marami ho na merong sapat na kakayanan, mga batang abogado, veteranong abogado. Para din basketball yan, kailangan magkahalo. Veteranong abogado sa trial, mga bagong abogado na merong din sapat na kakayanan at kaalaman. Dahil ito naman hong trial sa Senado, hindi naman korte yan. So ito ebidensya lang, walang gaanong technical. So ipipresenta lang nila ang ebidensya ang kanilang na-discover. Kaya lang ho, dun sa trial, ibang-iba ang mangyayari doon. Dahil doon talaga ay ilalabas ang lahat ng ebidensya. Hindi katulad dun sa Kongreso, sa committee, na bitin yung paglalabas ng ebidensya kasi hindi naman sila korte. Sila ay naghahanap lang ng probable cause. Doon sa trial sa Senado, impeachment trial, doon po talaga lahat ng punto ay ilalabas. Ebidensya, testigo. At bibigyan din ng pagkakataon ang Defense Counsel na maglabas din sila ng ebidensya, kung anong ebidensya nila, at testigo para i-counter yung mga ebidensyang ilalabas ng taga-usig, prosecutor. Yung mga prosecutor na congressman, hindi na sila mahirapan na panindigan kung ano yung ebidensya dahil doon sa probable cause, nakita na nila. Ihaharap na lang yung mga kailangan dokumento at testigo mula sa mga complainant, mula sa mga naging biktima, mula sa mga testigo. At siyempre, ang hiharap dyan si Madriaga, COA, Philippine Statistics Authority, Security Exchange Commission, at BIR, at Anti-Money Laundering Council, at si dating Senador Trillanes. Kung sino po yung pinanggalingan ng mga dokumento at impormasyon kung bakit nagkaroon ng probable cause, sila rin po yung magbibigay ng detalye pagdating sa trial. Yung sa Kongreso, simula pa lang yun. Mas marami pa hong ilalabas at lalabas na pagpapatunay sa kailang mga sinabi at report. Katulad ng committee report, yung disallowance ng Commission on Audit. Detalyadong ilalabas nila yun. Yung unang 73 million ng 2022 disallowance at yung first, second, and third quarter ng 2022 disallowance na nagkakalaga ng 375 million. Detalyado pong ilalabas yun. Hindi pwedeng kung ano lang nating nadinig dun sa Justice Committee na inireport ganun yung disallowance. Ito detalyado. Lahat po yun. Kaya medyo mahaba yung trial. Baka nga daw hindi lang abutin pa ito ng dalawang buwan. Kaya dapat maumpisahan ngayong Mayo para bago dumating yung State of the Nation Address sa zona ng Pangulo, magkaroon na po ng closure yan. Tapos na. Kung ano man ang mangyari para nakapokus na ang Kongreso at Senado sa kanilang mga paggawa ng batas. Kasi malaking epekto po nitong trial na ito sa mga gagawing trabaho ng Kongreso at Senado dahil nga humahabang oras ang mauubos yan. Dahil maraming testigo at maraming dokumento. Siyempre, bibigyan ng pagkakataon yung Defense Counsel kung anong bang counter nila, lalabas din yun. Yan po ang mangyayari. Kaya ngayon pa lang, at least alam na ninyo, iba ang inyong maririnig, detalyado ang inyong maririnig sa mga testigo
at ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor, ng mga membro ng Kongreso. Yun po yun eh. At yung sinabi ko, maraming private lawyer na nagbo-volunteer na sumuporta sa mga prosecution team, yan po'y legal na legal. At magagaling na mga volunteer lawyers ang sasama dito. Kaya nga ho talagang matinding coverage, matinding aabangan ng taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo mahirap lang doon sa ating mga kabayang nasa abroad. Kasi kung magkakaroon ng trial yan ng kung anumang oras, alanganing oras din sa kanila, especially sa mga taga North America, Canada at America na gabi sa kanila araw dito. Okay, yung kakapuyatan talaga. Doon naman sa mga taga Europe, Middle East, ganoon din, hapon dito, sa tanghali dito sa kanila, madaling araw pa lang, medyo hirap din. Pero kung aabutin niya ng halimbawa alas 2 magsisimula, alauna magsisimula hanggang gabi, ayun po yun. Maraming mapupuyat. Pero dito sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, okay na okay lang yan. Kahit anong oras ay siguradong babantayan yan. Lahat tayo may karapatang magsuri, magbantay dahil ang pinag-usapan dito ay yung betrayal of public trust, graft in corruption, at di umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayan po ang mangyayari. Okay? Hindi natin masasabi kung guilty o not guilty dahil magta-trial pa. Pero kung ano man ang inyong sapantaha, opinion, observation, ngayon pa lang at sa darating na mga araw, ay nasa inyo po yun. Pero ang pinali ay nasa kamay ng 24 na mga senador. Kung makakapag-participate sila lahat, ay ating aabangan. Kung hindi naman, dahil ng iba may mga kaso, pwedeng makulong, ng iba naman ay ayaw humarap. Katulad ni Bato de la Rosa, hanggang ngayon nagtatago pa, so hindi yan makakapag-participate. So hindi natin alam. Pero kung ilan man, ito yung para malaman ninyo mabuti, kung ilan man yung mga senador na magiging present sa trial at do sa araw ng pagdedesisyon, kasi ang trabaho nila, trial and decide. Do sa araw ng pagdedesisyon, kung ilan yung present na senador sa plenary bilang senador judge, yun po yung magdedesisyon. At mayroong percentage. 3/4 ba? Ano ba? 1/3? O hindi ko alam kung ilan talaga eh. Mayroong magkamali tayo dyan. Majority ba o minority ng mga senador ang magdedesisyon sa kung anong kahinatnan ng political career ni Sara Duterte. Ulitin natin, alam na ninyo, pag siya ay guilty, tanggal sa pwesto at hindi na makakatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Pag not guilty naman, malaya siya makakatakbo sa anumang eleksyon kung ano man ang kanyang plano. Ayan po yun. Walang pagkakakulong. Okay? Dahil ang impeachment ay removal at saka ho pagbabawal sa posisyon ang kaparusahan. Okay? Ang pagpapakulong naman, kung sakali, edi pagka ho, nasa korte na. Yung plunder case, malversation of public fund at corruption na ngayon ay nakapile na before Office of the Ombudsman. Anytime din pwedeng umusod yun patungo ng korte, especially Sandigan Bayan. Yan lang, for information lang, walang personalan, issue lang ang pinag-uusapan dito.